Let's go straight to the word. 2 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 11. And this is what we're going to talk about. This is what we're supposed to be meditating within our hearts. 2 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 11 tayo. Sabi niya dito, "For His divine power has granted us everything pertaining to life and godliness, true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Through this, He has granted us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world on the account of lust. Now for this reason also, applying diligence in your faith, supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they do not make you useless nor unproductive in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. For the one who lacks these qualities are blind and short-sighted, having forgotten the purification from his former sins. Therefore, my brothers and sisters, be all the more diligent to make certain about His calling and the choice of you. For as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way, the entrance into the eternal life of the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you." We are the adopted children of the Lord. Amen? Ito yung diniscuss ni Mama Dang last week. We are the adopted children of God. We now belong into the family of the Lord. Amen? Ngayon, we are adopted. Ibig sabihin, ngayon, family ka na ni Lord. Kung sa bagay yung last name mo, Jesus Christ na. No? Parte ka na ng pamilya ng Panginoon. So kung parte ka na ng pamilya ng Panginoon, meron tayong tinatawag dito na rules and regulations sa isang family. Hindi ho ba sa loob ng family natin may rules and regulation? Tama? Mga parents, amen? Yung sa amin, napakahigpit ng rules and regulation. Kung alam nyo lang. Ngayon, kapag ang hindi marunong sumunod, lalagi sinasabi na, lumayas kayo dito pag hindi kayo marunong sumunod. Susunod lang eh. I mean, there are rules and regulations inside a household. When we belong inside the kingdom of God, there is what we call rules and regulation na kailangan natin sundin. Kasi kapag walang rules and regulation, kahit naman ng isang bansa, kapag walang rules and regulation, nasisira. Tama? Yung panahon ni Noah, where there are no government, there are no rules and regulation, everyone does in accordance to what they know is right. Kaya doon naglitawan yung mga gera-gera, yung pakikiapid, this abomination in the sight of God. Kaya nga sinira ng Panginoon ang buong mundo sa tubig, sa pamamagitan ng tubig. But we're not going to talk about that today. Since we are the children of God, God has given us divine power. Sabihin natin, divine power. Okay, divine power. God has given all of us divine power. Every children of God, God has given them divine power. Now, if you believe in the Lord Jesus Christ, therefore you are adopted children of God. Kasama ka na ngayon sa pamilya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kailangan natin maintindihan, itong divine power ay binibigay lamang sa mga anak ng Diyos. Anak ho ba tayo ng Diyos?
Pwede ba natin sabihin, Pastor, paano yung mga ibang tao na hindi naniniwala kay Jesucristo, na hindi siya kinikilala bilang Diyos? Sila ba ay may divine power? Okay, let me be blunt at maging straightforward ako sa inyo. Hindi po. It doesn't belong to them. Lahat na nagsasabi ng si Jesus ay propeta lamang, hindi sila kasali. Okay? Hindi ba napaka-exclusive natin, Pastor? Si Jesus lang ba ang daan papunta sa langit? Yes po. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, says the Lord. So kapag wala si Jesus, wala tayong pag-asang pumunta sa langit. Amen. Kaya si Jesus lang. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang. Jesus lang ang daan. Okay? So, para mapabilis po ang ating, hindi yung pag-uwi sa langit, no? Mapabilis ang ating pagtanggap kay Jesucristo. Pwede ho bang anyayahan kung bawat isa na ipikit natin ang ating mga mata at sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Ngayong araw na ito, ako po ay lumalapit sa inyo at tinatanggap ko po si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso't isipan at sa lahat ng aking gagawin, ikaw ang mapupurihan. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat ang magsasabi ng, okay, now that you have received the Lord Jesus Christ again and again, if you truly prayed that wholeheartedly, you are now a part of the family of God. The divine power now belongs to you. Ganun lang ba kabilis yun, Pastor? Yes. It is only through Christ that we receive this divine power. Ngayon, when we talk about this divine power, what are the things that the Bible is talking about the divine power? The Lord says in His Word, God has given us everything pertaining to life and godliness. Life and godliness. Sabi natin, life and godliness. Now, let's start with godliness first. Okay? When God says in His Word, godliness, ang ibig sabihin nito, blessings in all aspects of godliness. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng spiritual growth and maturity. Also, magkakaroon ka rin ng gifts of the Holy Spirit. Alam niyo bang may regalo ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin? Nakasulat ito sa Galatians chapter 5 verse 22. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are the gifts of the Holy Spirit. It's a part of our spiritual maturity. Amen? And these gifts, ibibigay sa iyo ng Panginoon, ibibigay sa atin ng Panginoon. So, through His divine power, because we are the adopted children of God. Amen? Are we blessed? Yes, we are. Okay, hindi lang yon. Meron pa tayong speaking in tongues, which is another topic to talk about, but we're not going to discuss that today. Doon muna tayo sa basics. Balik muna tayo sa basics. Okay? Ngayon, may mga magtatanong, Pastor, bakit kailangan natin ng spiritual maturity? At yung mga gifts ng Panginoon, bakit kailangan natin ito? Now, listen to this. Ano ho? Because everything happens in your spirit man affects your physical realm. Okay. Know that the earth is a physical realm. Everything that happens in the physical realm, nagsisimula muna yan sa spiritual side. Kaya kapag ang spiritual side mo patay, eventually susunod ka sa physical. Nakukuha nyo ito? Anong ibig mo sabihin patay, Pastor? Ibig sabihin ganito yan. Nasubukan nyo na bang hindi kumain ng isang linggo? Isang araw. Isang araw kasi sabihin natin nalipasan. Pero ito, tingnan nyo, ang yayaman nating lahat. Hindi natin naranasan yung isang linggo. Diba? Isang linggong hindi nakakain. O sinong nakasubok na ng 3 araw, hindi kayo kumain ng 3 araw. Kaya, tingnan nyo, ang yayaman nyo. Mga busog kayo lagi. Okay? Pinagpala ho ba tayo? Pero ito ho, kapag ang espiritu mo, ginutom mo ng 1 linggo, papayat yan. At kapag pumayat ka sa
sa espiritu mo, humihina ang iyong espiritu na kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang demonyo na manghimasok sa buhay mo. Kasi mahina ka eh. Para ho bang ganito? Ang bawat isa sa atin ay ginawa sa imahe ng Panginoong Diyos. Na kung saan para tayong isang isda na kapag hindi ka kumain ng salita ng Panginoon, ikaw ay parang pinipilit mong tumira sa lupa. Sabi mo, ikaw ay may palikpik. Mas gusto kong tumira sa lupa kasi doon may araw. Pero hindi, your body is not designed to live on the earth. Your body is designed to live underwater. So as a human being, your body, your life is designed to live for Christ Jesus alone. And when you separate yourself away from God, it's just like you are a fish trying to live on the land. Kaya ang bawat isa sa atin dito, kailangan natin ng Diyos. Amen? Kailangan natin ng spiritual maturity. Hallelujah! Now, God, this divine power, hindi lang godliness, pero may nakalakip din tong sinabi ng Panginoon. God has given us divine power and has given us everything pertaining to life and godliness. Now, let's talk about the life. When God says life, blessings in all aspects. Life means growth in all aspects of life. Ano yung aspects of life? Yung asing physical health. Kamusta na bang physical health nyo? Alam nyo ba kapag ang isang spiritually dead na tao, madaling maging emotionally damaged. And when you get emotionally damaged, it affects your physical body. You know, alam niyo ba na our heart is meant to be happy and to always rejoice. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, again and again, I say rejoice. Pastor, paano tayo magre-rejoice kapag madami tayong problema sa buhay? Kasi ang pagre-rejoice hindi lamang sa mga magagandang panahon, magagandang bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, matuto kang maging masaya kahit sa loob ng kapighatian. Kasi pag natutunan mong tumawa sa kalagitnaan ng bagyo, wala nang yayanig sa'yo. O isipin nyo nga yung bagyo nyo ngayon. Kaya mo bang tumawa sa kalagitnaan ng bagyong yan? Pastor, hindi ko kaya, Pastor. It is only by the joy that comes by the Spirit of God will cause us to be happy and be glad and rejoice and always rejoicing. Kaya nga sabi ni Job, Lord, the Lord gives and the Lord takes away. Even though lahat na wala kay Job, iniwan siya ng asawa niya, namatay lahat ng anak niya in one day. And he says to the Lord, blessed be the name of the Lord. He rejoices still. Though he was crying, nagkasakit siya nang dahil sa sobrang sakit sa loob na nawala lahat ng ari-ari niya, ng minamahal niya sa buhay, nawala. Eventually, he says, blessed be the name of the Lord. At para sa atin, parang, paano natin gagawin yon, Pastor? Ito yan, dito papasok yung divine power. When God says He is going to give you the strength that you need to overcome, yung kalakasan para tayo makapagtagumpay sa kasalukuyang sitwasyon natin. Gusto ko pong isipin nyo yung kasalukuyang sitwasyon nyo. Iniisip natin, paano ba ako lalabas sa problemang ito? Lord, tulungan mo ako. Whenever we surrender our hearts to God, He helps us and He gives us this, what we call divine power, which is pertaining to life and godliness. God blesses us everything pertaining to life. Ibig sabihin nito yung physical health mo, yung emotional health mo, yung mental health mo. Okay, listen to this. Your financial health. Financial status. Okay. Lahat tayo kasi okay tayo physical, wala tayong sakit. Okay tayo emotional, malalakas ang loob natin. Pero, Pastor, may cancer yung bulsa ko. Paano yon, Pastor? Paano ba gagaling yung cancer sa bulsa? Si Lord lang ang magbibigay ng kalakasan sa iyo at magbibigay ng kagalingan. Okay? Because when God says God will give you everything pertaining to life and godliness, life
ibig sabihin nito, pati yung financial status mo, He will bless. Amen? Also, your social status. When we talk about social status, even your influence from other people. Bakit gustong-gusto ka ng mga tao? Bakit ayaw na ayaw ka ng mga tao? Okay, let me ask each one of you. Sa inyong circle of friends, workplace, or community, maganda ba yung reputasyon natin? Kasi malalaman, hindi ka pwedeng magsinungaling sa sarili mo na sasabihin mo, gustong-gusto ka ng mga tao, pero deep inside, alam mo, ayaw ka nila. Okay? Tanungin ko ba kayo, sa circle of friends ninyo, alam nyo bang you are loved? Favorite kayo? Now, you will know that your status or your social status is increasing if the people around you. Hindi ko maintindihan bakit pag malapit ako sa iyo, parang natutuwa ako, nasasayan ako sa buhay ko for some reason. May nagsabi na sa inyo ng ganon? Pastor, sa akin wala pa. Pag-pray nyo kasi ibig sabihin you need growth at this part. You need what we call the divine power, the life in all aspect that the Lord was talking about in His Word. Amen. Now, kailangan lang natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kapag tinanggap mo si Jesus, meron kang divine power that will give you everything pertaining to life and godliness. We talk about the godliness, yung spiritual maturity natin, and yung life, yung blessings in all aspects of life. Ibig sabihin nito yung physical health, emotional health, mental health, financial status, social status, family, friends, and relationships. Everything. Amen? Yung hindi ka lang nilalapitan ng mga kaibigan mo kasi may pera ka. Pastor, wala nga akong pera pero nilalapitan pa rin ako. Ibig sabihin, you are increasing. Pero kapag puro ka lang pera, kapag nawalan ka ng pera, makikita mo kung sino ang totoo mong kaibigan. Nasubukan niyo na yon? Yan. Makikita mo rin ang totoong mga nag-church. Alam niyo ho ba dati kasi talagang mayaman tayo. Gusto mo ng bahay? Sige. Gusto mo ng pag-aral? Pag-aralin natin yung buong pamilya mo hanggang college. Alam mo? Ganun level yung yaman natin ng mga kapanahonan ni Papa Roy. Pero nung nawala na si Papa Roy, nawala din sila. And that's when you will know who are the true believers. You stayed. Kaya ikaw, matibay ka. Amen? Now, the divine power are only for God's people. Adopted children of God. Which is sa bawat isa sa atin. Kasi ang bawat isa sa atin ay tumanggap na kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Now, you will only be adopted by the Father if you believe in the Son, Jesus Christ. So, believing in Jesus means loving Him with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Nakasulat yan sa Matthew chapter 22 verse 37. Basically means complete surrender. It is no longer you that lives, but Christ lives in you. No longer your desires, but the desires of Christ for you. Amen? Pastor, paano na lang yung sa akin? Ano na lang yung sa akin? Alam niyo po kasi yan, parang ganito yan para tayong batang maliit sa harapan ng Panginoon. Kung sa bagay yung mga baby natin, pag binigyan mo yan ng candy, gusto nilang pang lunch candy. Candy, pochi, ano pa ba yung mga matatamis na bagay, no? Yan yung gusto nila. Kulang na lang, kainin nila yan sa kanin. Pero bilang magulang, alam mo yung tama. Tama? Bibigyan mo pa sila ng candy all day long, chocolate and everything? No. Because you know, later on, sasakit yung tiyan nila, mabubungal sila at kung ano-ano pang pwede mangyari. Ganun din ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Akala natin, alam natin yung gusto natin, pero hindi talaga natin alam. Hindi, Pastor, matanda na ako, alam ko na yung gusto ko. No. As high as the heavens above the earth, so are the things that God knows. So are the things and plans that God has set before us. So, hindi natin pwedeng sabihin na mas magaling tayo sa Panginoon.
Hindi ho natin pwedeng higitan ang kagalingan at katalinuhan ng Diyos. Actually, ito po ito ang katotohanan. Mas matalino pa talaga ang demonyo sa atin. Alam niyo ho ba, huwag kayong masasaktan kasi totoo ito. They have lived for centuries. That is why they can manipulate people. Meron nga ako isang minsan na nakitang nagka-cast out ng demon. Sabi ng demon, yung mga tao talaga napaka-gullible, no? Madali kayong paikutin. Sabi niya, bobobo ninyo. Sabi niya, demonyo yan, galing sa possession na which is actually totoo kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos. Pero alam niyo ho ba na takot sila sa mga Kristiyano? Kaya nga ito yung nangyayari sa ating bansa dahil ang ating bansa ay nakadeclared as Christian nation. The only Christian nation sa Asia. Kaya anong nangyayari sa atin ngayon? Pinipersecute tayo. Naagawan tayo ng dagat. Sa tuwing nakikita ko yung mga balita yun, nasasaktan ako, Lord. Ano ba yan, Lord? Pero saka na natin pag-usapan yon. I believe that God has plans for the Philippines. And God has plans for you. But when we talk about believing in the Lord Jesus Christ, ibig sabihin nito, ang bawat isa sa atin merong complete surrender. Okay? So ganito yan. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Sabi niya dito, or you do not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor thieves, nor greedy, nor habitually drunk, nor verbal abusers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kapag ikaw ay namumuhay na bilang isang sexually immoral, okay, listen to this. Ang sexually immoral is everything that's, every sex outside marriage is what we call sexual immorality. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ngayon ay tumanggap na kay Jesucristo, dapat hindi ka nagpa-practice ng ganito. Amen. Kasi pag pre-practice mo yan, ibig sabihin, parang sinasabi mo sa Panginoon, hindi kita kailangan, Lord. Mas gusto ko itong sexual immorality ko. Sabi ng Panginoon, lahat na nagpa-practice ng sexual immorality, hindi sila makakasama sa kanyang kaharian. Amen? Sexual immoral, adulterers. May asawa ka na, nakikipagapit ka pa sa iba. Tandaan ho natin, hanggat nabubuhay ang asawa mo, hindi ka pwede mag-asawa ng iba. Parang nagulat yung ibang, Pastor, iniwan na ako. Anong gagawin ko? Iniwan na ako. Daan yun sa legal. Pag-uusapan natin at one time, kasi ito, meron talagang nakasulat sa Bible regarding this. But let me just be clear, no, na hindi ka pastor, boyfriend or girlfriend, pwede ba? Pero kasi iniwan, no. Alam niyo po yung lola ko nung iniwan siya ng lolo ko dahil sa ibang babae. Ang ginawa ng lola ko, nag-concentrate siya sa mga anak niya. Pastor, paano yung may init na gabi? Alam ko po may biological effect yan sa mga katawan ng bawat isang tao. Pero ito yung mga panahon na dapat sinusurrender na natin sa Panginoon. Dahil kapag ipinilit nyo yung mga bagay-bagay nito, ang madadamay yung mga anak ninyo. Alam ito ng lola ko. Alam niya ito. Kaya nga kahit na ang daming nanliligaw kay lola ko, ilang taon na biyuda si mami mo? Dahil iniwan siya ni 30, no? 30? 35? 35! Pwedeng-pwede pa mag-asawa. Naalala ko, kinikwento pa sa amin ni mami, talagang pupunta sa bahay, ipapakita yung mga bank accounts nila, ari-arian nila, kaya kong buhayin ang mga anak mo, etc., etc. Maganda si mami. Chicks talaga si mami nung kabataan niya eh. Pero sabi niya, mahal niya yung mga anak niya.
At ayaw niya may mangyari kay Mama Dan kasi nag-iisang babae. Kasi uso noon yung, ano ba yun, yung stepfather nire-rape yung kanilang stepdaughter. Ngayon nga, mas malala. Sarili nilang dugo, nire-rape nila. Alam niyo yun? But, you see, ang tawag dito, principle. Kapag naghahanap ka ng katuwang para ikaw ay maitaguyod mo yung mga anak mo, lumapit ka sa Panginoon. Pastor, hindi naman kasi pwedeng laging faith. Dapat maintindihan natin may reality. No. Let me tell you something. No. God is actually shaking you so that you will completely trust Him. Now, if you have chosen a person to support you instead of God, uulitin mo lang yung trial na yon. Ngayon, sabihin na natin may support ka na ngayon. In the middle of your new relationship, may mangyayari. I'm telling you. May mangyayari. Ang bawat isa sa atin, hindi natin pwedeng iwasan o takbuhan yung pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay humarap sa pagsubok, harapin natin, Lord, tulungan mo ako. Amen. Alam niyo ho ba, God has dinestin ng Panginoon na ang Humphrey Center ay mapapahiya sa harap ng madaming tao. God has destined that moment. Many times, we try to cover it para hindi nyo malaman. Pero it dawned on us, napansin na lang namin na ito yung kalooban ni Lord. So let it be. Kaya habang nagpe-pray kami, hayaan na natin. Hindi ko alam kung naalala nyo yung bakod dito, talagang binakuran yung school na bawal kayong pumunta dyan. Dyan lang yun sa inyo. Bakod na as in barbed wire, tapos may pasok kami. Nakakahiya sa mga parents. Hindi namin alam kung ano sasabihin namin. Di sinabi na, ma'am, na-foreclose eh. Hinarap na lang namin yung kahihiyan. Because God has destined that moment for us to be humbled. Are we humbled? Yes, we have been humbled. At nung na-humble na kami, nakita na ng Panginoon na parang kalyong-kalyo na kami sa problemang ganyan. Okay lang yan. Okay lang yan. The Lord will provide. Ang dumi ng building, minsan naiiyak. Ilang years yon. Sabihin ko po sa inyo, iniiyakan namin yan. Pero hanggang sa dumating yung panahon na talagang kalyado na kami. Okay lang yan. God will provide. And I'm telling you how God provided, nasabi ko na sa iba, pero sa mga hindi pa po nakarinig, God provided in a way we did not expect. Okay? Ang iniisip namin, God will provide for us, kami ang bibili, then we live happily ever after. Hindi ganon. Alam niyo ba ang nangyari? Ibang bumili, tapos may bumili pang isa, tapos may bumili pang isa. Alam niyo ba, lahat ng bumili, nasiraan ng mga business nila, nagkaroon sila ng mga problema, etc., etc. Kasi ang sabi-sabi ng Panginoon, kapag hindi nila ibibigay ito sa inyo ng libre, I will destroy them. Lord, wag naman, Lord. Ito yung heart namin. Lord, wag naman. Wala silang kinalaman. Pero true enough, God still did. Everyone who bought that place na pinagbabayad pa kami, etc., etc. Everyone, lahat sila. Ngayon, ito lang last na bumili si Miss... saka ako na i-disclose yung pangalan. Hindi pwede na. Yung may bumili. Yung bumili, Kristiyano din. Tapos nalaman niya yung ministry namin. Hindi niya binigay. Kala niyo binigay niya, no? Hindi. Hindi niya binigay. Pero iniwan niya sa amin. Alagaan niyo lang, linisan niyo lang. Basta... gamitin nyo, sabi niya lang. Tuwang-tuwa pa siya. Ilang taon nang hindi bumibisita yun, ma? 4 years na? O, di nga? 4 years libre. That's how God provided. All we need to do is to go through the trials of being embarrassed. That's it. And when you learn how to grow in that moment, you learn how to rejoice in times of pain and in crying. That's when God says, handa na yung anak ko. I will bless them.
Are you seeing this? Sabi ng Panginoon, ito yung kagustuhan niya. Kaya wag tayong aasa sa tao. Amen po ba? So yan. Do not be deceived, sabi ng Panginoon. Kaya wag kang aasa sa jowa mo, sa tibo mo, o kaya sa inyong bakla. Pastor, kaya lang naman ako nagbakla kasi siya yung nagsusuporta sa amin, para sa amin. Stop! You are going to destroy your house. You are going to destroy your children. Lahat ng pinapakain mo na galing dito sa taong ito, I'm telling you, it will be a curse upon them. Pastor, anong gagawin ko? Ito lang yung alam ko. No, no, no. You pray hard. Kasi I have been there. Napunta rin si Ate Belen doon. Nagkakwentuhan nga kami ng minsan na kwento niya sa amin na, Pastor, hindi namin alam yung gagawin namin, pero tiwala kami kay Lord. And God brought them out of that misery. Alam ko yung embarrassing moment nila, Ate Belen, nung pinagbintangan silang may COVID, di ba? Pero what happened? God brought them out. And God blesses them. At doon na nagkaroon ng start na nagkatrabaho si di ba? Si Chris. Are you seeing this? Because God is actually, ganun ba yun, Pastor? God wants us to be embarrassed? No. God wants you to trust in Him in times of pain. It's in times of agony, in times of trials and tribulations. All we need to do is just to trust in Him. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, lahat na nagpa-practice ng adultery, ng homosexual, ng pagnanakaw, ang pagiging greedy, lahat ng habitually drunk, verbal abuser, yung mura ka ng mura, yung ina-abuse mo yung sinasabi ng iba, hindi, ganyan lang talaga magsalita yan. No. Do not practice that. Huwag niyong sanayin yan kasi hindi gusto yan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, lahat ng verbal abuser, hindi mag-inherit ng kingdom ng Panginoon. Yung mabanggancho, yung mga ganyan, sabi ni Lord, hindi sila makakasama sa akin. Gusto niyo bang mapunta sa langit kapag dating ng panahon? Wag muna ngayon. Dito muna tayo. Hindi pa tayo uuwi. Okay. Now, when we believe that the Lord Jesus Christ died for our sins, it means ngayon we have surrendered our life to Him. Hindi na yung kagustuhan natin, pero yung kagustuhan na ng Diyos ang masusunod. Amen po ba? Ngayon, pag bulay-bulayin niyo yan, Pastor, hindi ko alam yung gagawin ko, paano makakalabas sa problema. Tapos nandito na ako dito sa isa sa mga sinasabi ni Lord na unrighteous, yung binasa natin kanina, isa doon na pa-practice ko, Pastor, ano kaya yung pwede kong gawin? Lumabas ka lang. Alam ko, hindi ka makakalabas ng agad-agad, dahan-dahanin mo at patuloy na manalangin ka sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit ka nakaupo dito, ang dahilan kung bakit mo naririnig ang salitang ito, dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Panginoon at kinokorek ka niya through this word. Kasi kapag patuloy mong ipagpapractice ang mga maling bagay, sinasabi ko po sa inyo, madadama yung buong pamilya mo. Hindi lang ikaw. Totoo yan. Kaya po mag-iingat tayo, okay? When we say, Jesus, I love you, parang sinasabi natin kanina, Jesus, I love you. We do not say it just by words, but also by action. Okay? By action. James chapter 2, verse 14 hanggang 26. Ito yung mga diniscuss natin for the last couple of weeks. Faith without work is dead. Ang bawat isa sa atin, dapat yung pananampalataya natin kay Jesucristo, nilalakipan natin ng gawa. Hallelujah! So, why do we need
put our faith in action. Bakit kailangan natin ilagay ang ating pananampalataya na may kasamang gawa? Dahil meron tayong tinatawag na ripple effect. Alam niyo po yung isang kalmadong tubig, pag pinatakan mo ng maliit na butil ng tubig, gaganon siya, di ba? Ang tawag doon, ripple effect. If we put our faith in action, like James was saying in the Bible, we are going to reap the benefits of the ripple effect. Kasi ginawa natin yung kagustuhan ng Panginoon. If we don't put our faith in works, we are going to suffer the consequences. Amen. So, how do we put our faith in action? Okay? Number 1, diligence. Anong ibig sabihin ng diligence? Steady, earnest, energetic, devoted, painstaking work and application to accomplish an undertaking. Ibig sabihin yung may masigasig kang paggawa sa trabaho mo. Nasubukan nyo na hubang masyado kayong enthusiastic sa ginagawa ninyo pero yung kasama nyo parang lalamya-lamya? Di ba nakaka-bad trip yun? Di ba? Parang sabi ko sa inyo, yung isang example, si Kobe Bryant, yung nagbabasketball. Darating siya ng pinakamaaga kasi talaga magpa-practice siya. Tapos yung mga kasama niya darating ng late. Kaya yung mga kasama niya, galit na galit siya. Lagi niya sinasabihan na bobobo niyo maglaro. Hindi kayo marunong. Kasi alam niyo kung bakit? Siya kasi wholehearted niyang ginagawa yung skill niya. When the Lord says, or kapag sinabi sa atin ng Panginoon, put diligence in your faith, ibig sabihin, ngayong Kristiyano ka na, adopted child of God ka na, magpakasigasig ka sa paghahanap sa Kanya. Amen? Hindi yung ang paghahanap mo lang sa Panginoon yung every Sunday lang. Kulang po yun. Subukan yung kumain every Sunday lang. Pwede ba yun, Pastor? Pwede ba yun? Kakain ka lang tuwing linggo. Actually, yun yung ginagawa ng iba sa atin na tuwing linggo lang tayo kumakain sa ating spiritual. Kaya humihina ang ating spiritual na kalakasan. And remember, everything that happens to your spirit man affects your physical realm. Kaya kapag gutom ka sa spirito, magugutom ka rin sa inyong physical. Eventually, ito ay maaapektuhan yung physical health mo, maaapektuhan yung emotional health mo. Hindi ko alam kung bakit ako nalulungkot ngayon. Baka may PMS lang sa mga kababayan. Hindi. Alam niyo po, alam bakit kapag ganon? It's because we lack the presence of God. That's why we need to seek the Lord. When the Lord says, put diligence in your faith, ibig sabihin nito, magpakasigasig tayo sa paghahanap sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng diligence, isa sa mga bagay na ito ay read your Bible and pray every day. Amen? Ano na yan? Basics. Obeying the commandments of the Lord Jesus Christ sa Matthew 22 verse 37, loving Him with all of your heart, with all of your soul and mind. Ano pa yung kasunod? Yung isa pang diligence. Doing the Great Commission. Ibig sabihin, hindi lamang ikaw ang magiging Kristiyano, bahagian mo rin yung mga kamag-anak mo dahil kapag dumating si Jesucristo at bumalik na siya dito, yung mga tumanggap lang kay Jesucristo ang isasama niya. Pastor, paano yung asawa ko na hindi pa Kristiyano, sasama ba siya? Pwede ko pa siyang hilain? Hindi. Ikaw lang ang makakasama. Kaya ngayon, habang humihinga pa tayo, bahagian natin sila. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kapag hindi nyo alam, dalhin nyo lang sila dito, patanggapin natin, they will be saved. And let the Lord work it out. Amen. Ano pa yun? Doing the Great Commission in Matthew 28 verse 19 hanggang 20. Helping the poor. Tumutulong mo ba tayo sa may hirap? Lahat ng tumutulong magsabi ng amen. Okay. Pastor, mahirap na ako. Hindi, meron pang mas mahirap sa'yo. Kaya kapag may maiabot ka sa mga nagugutom, bigyan mo sila ng pagkain. Ito yung nakasulat sa Proverbs 19 verse 17, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and the Lord will repay him for his deed. Pag tumulong ka mas sa may hirap,
i-bless ka din ng Panginoon. Pero wag niyong gagawin yun, i-bless ako ni Lord, kaya tutulong ako sa mahirap. No. Tumulong ka kasi, sabi ng Panginoon, tumulong ka. Kahit na wala kang matanggap pabalik, tumulong ka lang. Okay? Ulitin ko po Huwag kayong tutulong tapos mag-expect kayo ng something in return. Naiinis ako sa mga taong ganon. Pastor, huwag kayong mainis sa akin, sasabihin ng iba. No, makinig po kayo mabuti kasi mali. Merong minsan, hindi ko siya kaibigan. Okay. Nagbigay siya ng regalo sa akin. Oh, thank you. Tapos nung kalaunan, where's my gift? What do you mean gift? I give you one, you give me two. Sabi ko, no. Do you want your gift back? Gusto mo ibalik ko sa iyo yung binigay mo sa akin? Sabi ko sa kanya, pag nagbigay ka ng regalo, huwag ka mag-expect pabalik. Amen? Regalo nga eh. Pag nagbigay ka, magbigay ka lang. Amen po ba? Mukhang may ganun sa atin eh. Pastor, dapat kasi magbigay din sila kasi binigay. No. You help. Nag-expect ba si Mama Dang ng mga tumulong siya? Hindi. Nag-expect ba kami ng mga nag-expect ba kami sa mga scholar? Dapat yung mga scholar tumulong sa... No. If you want to go away, go away. Spread your wings. Makita lang namin kayo nagiging successful, yun na yung reward sa amin. Sabi nga namin sa kanila. Pero don't expect. Okay? Just help. Tulong lang kayo sa mahihirap. At ito pa, isa sa mga commitment na kailangan natin gawin, sabi ng salita ng Panginoon, is to commit ourselves to the work of the ministry. Be a part of the fivefold ministry. Na-discuss na natin itong ilang beses sa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 12. Ano yung mga ministry na ito? Merong tinawag sa apostleship, parang si Pastor Jan, na gustong naglilibot-libot at nag-spread ng salita ng Panginoon. Okay? Meron din tayong tinawag na mga prophets. Yung mga prophets, if you have called to be a prophet, sumama kayo sa aming prayer meeting because dito natin ma-exercise yung ating panawagan. Meron din tinawag na evangelist, yung kung saan hindi mo maintindihan, but ang lakas-lakas ng boses mo, kahit na bumubulong ka, naririnig ng buong bayan, meron kang panawagan na evangelistic call, ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Okay? Yan, yung mga evangelists rather. Meron din tinawag na mga pastor, na katulad ko, ito, pastor, I am doing the ministry. I am committing myself kasi ito yung isa sa mga bagay na sinasabi ko sa Panginoon, Lord, I love you and I will commit myself to teach your people the Word of God, which is where I'm good at. Magaling ako dito for some reason, no? Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang is, I dedicated my life into this teaching of the Word, so I will be able to teach you the things that God has revealed to me. Meron din tayong mga tinawag na mga teachers, which is kaya nga tayong merong school. And yung mga teachers natin andun ngayon. Okay? Kaya yung mga teachers natin nakiki-prayer meeting kasi hindi sila pwedeng sumama sa atin ngayon. Kasi may mga bata, sila yung mga nag-aalaga sa mga bata ninyo. Okay? Panawagan din ho ito. Ano ho? So yan, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay tinawag at dinedicate mo yung sarili mo sa Panginoon, meron tayong tinatawag ditong commitment na kailangan natin ilagay yung commitment natin dito sa trabaho ng Panginoon para itaguyod ang kanyang kaharian. For we are the body of Christ. Amen po ba? Okay, hindi lamang yon. Kapag ikaw talaga ay committed bilang isang Kristiyano, ngayong Kristiyano ka na, matuto ka rin mag-fast and pray. Fasting. Anong ibig sabihin ng fasting, Pastor? Hindi ka talaga kakain. Ano yun, Pastor? Magpapakagutom ka lang, gugutumin mo yung sarili mo, and na instead na kumakain ka, magbabasa ka ng salita ng Panginoon, mananalangin ka. Isa-isayin nyo, kasi hindi naman makukuha ng isang buong araw. Sa first time mo, isang buong araw, mahihilo ka. Okay? Kaya kapag bagito ka pa lang sa fasting and prayer, kahit na ano lang, isang meal,
So sa halimbawa, sabihin mo almusal, Lord, itong almusal ko ibibigay ko sa iyo. Magbabasa lang ako ng Bible at hihintayin ko hanggang alas 12 bago ako kakain. Yung buong umaga ko from 6 a.m. hanggang 12, Lord, sa iyo yan. Ang tawag doon, fasting. At kapag kayang-kaya mo na yung isang meal lang, dagdagan mo pa ng isa. Hanggang gabi. At kalaunan, araw naman yung bibilangin mo. Kasi alam niyo ho ba, mayroong mga demonyo sa mundong ito na hindi mo pwedeng palayasin kapag hindi ka nagfa-fasting. Alam niyo ba yan? Kaya kung nagtataka kayo, may problema kayo sa bahay, parang paulit-ulit na lang. Na kahit na anong panalangin ko, parang hindi umaalis itong problemang to kasi nga, it is demonically driven. And the only way you could rebuke those kinds of demons is when you fast and pray. Amen? So ano bang epekto? Ano yung ripple effect kapag ikaw ay naging masigasig sa iyong pananampalataya? If you put diligence in your faith. Applying diligence in your faith, supply moral excellence. Sabihin natin, moral excellence. Ibig sabihin, hindi ka immoral. Yung lahat ng decision mo sa morality is tama. Hindi, Pastor, okay lang naman makilive in kasi ito na rin yung panahon ngayon. Uso na ito ngayon. Anak muna bago kasal. Ang tawag dyan, immorality. And the Lord says in His Word, they will not inherit the kingdom of God. Pastor, paano makalabas doon? Baguhin mo yung sarili mo ngayon. Hindi naman agad-agad yun eh. So little by little, sinosurrender mo yan sa Panginoon. Okay? So applying diligence in your faith supplies moral excellence. Kapag naging masigasig ka sa paghahanap sa salita ng Panginoon, makikita mo yung morality mo magiging, ay, mali ito. Ay, tama ito. Alam mo na ngayon yung tama at mali na naaayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi dahil binibigyan ka ng pera ng jowa mo, ibibigay mo sa kanya lahat. Are you saying this? No. Sabihin mo sa kanya, put a ring first. Pakasalan mo muna ako sa mga kababaihan. At kapag lalaki ka, wala kang pampakasal, wala kang karapatang magbuo ng pamilya. Masakit man pakinggan pero ito ang totoo. Okay? Yan po yan. Moral excellence. At kapag ikaw ngayon ay na-practice mo na yung moral excellence, ang susunod dyan is knowledge. Knowledge. Magiging matalino kapag pre-practice mo na ngayon. Ito nakita nyo, diligence and faith. Ngayon kapag may diligence and faith ka, magkakaroon ka ng moral excellence. Pag may moral excellence ka na ngayon, dito ka tatalino. Ganun pala yun, Pastor? Kapag mali kasi yung moral practice mo, nakakabobo yun. Alam niyo ho ba yun? Kapag ikaw ay nakikilive in, may boyfriend, girlfriend ka, tapos nakikipag-sexual immorality kayo kasi hindi kayo kasal, meron kayong premarital sex, may schedule pa kayo. Alam mo yun? Meron pa yung iba yung nakikipag-apid sa mga homosexual, mga tibo. All of these practices, I'm telling you, you are losing your moral, and once you lose your moral, nakakabobo yan. Ito yung sinasabi sa Bible na fools. Know that immoral people such as what was mentioned in 1 Corinthians chapter 6 verse 9. We're talking about yung sexual immoral, idolaters, adulterers, homosexual, thieves, greedy, habitually drunk. Itong mga taong ito, sabi ng Bible, they are the called immoral people. And ito yung mga sinasawag na nakakabobo. Pastor, anong gagawin ko kapag hindi ko masabihan yung mga kapamilya kong nagpa-practice ng ganito? Ipanalangin nyo po.
Yan yung mga taong dapat iniluluhod natin sa panalangin. Talagang dapat iniiyak natin kasi walang ibang mananalangin sa kanila kundi tayo. Ulitin ko yun. Walang ibang mananalangin sa kanila kundi kayo. Kamag-anak nyo sila. Amen. And I am going to pray for you that the Lord will give you the strength. Kasi pagsubok nyo po yan. Amen po ba? Yan. At kapag na-practice nyo na yung moral excellence, ang kasunod nito ay knowledge. Ibig sabihin, tatalino ka. Moral excellence will bring forth knowledge. Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Okay? The fear of the Lord, but sabi niya dito, fools despise wisdom and instruction. Napansin niyo ho ba lahat ng nangangalunya, lahat ng may babae at may lalaki na meron naman silang asawa na, lahat ng mga ito matitigas ang ulo. O, sino nakasubok na? Ang titigas ang ulo nila, di ba? Na kahit na anong sabihin mo, parang ikaw yung laging mali. Tapos ine-expect nila palagi na kailangan mo silang respetuhin. Pagkatapos ng ginawa nila, gusto nila ng respeto, hindi sila makakahanap ng respeto. Tama? Parang nabibigla yung iba, no? Ito yung katotohanan. No? Ito yung katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. When you continue to be diligent in your faith, you will have moral excellence. And when you have moral excellence, tatalino ka. Nagagaling yung diskarte mo. Gusto mo tumalino? Sino gusto tumalino dyan? Wala. Bibigyan kayo ni Lord ng diskarte, I'm telling you. Alam niyo ho ba nung mga panahon na talagang nahihirapan na ako sa kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Lord, bigyan mo po ako ng trabaho, Panginoon, kasi nakakaya naman, lalaki pa naman ako, wala akong binibigay sa bahay, sabi ko. The Lord give me wisdom kung ano yung dapat kong gawin. Ngayon, alam niyo ho ba ngayon, kumikita ako habang nagpe-preach. Hindi dahil nagpe-preach ako. Kasi yung business ko kumikita passively. Ang tawag dyan, knowledge that comes from above. Amen. Hallelujah. Knowledge brings forth blessing and prosperity. Ibig sabihin nito sa Proverbs 24 verse 4, and by knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. By knowledge. Ang gusto lang kasi natin, knowledge eh. Ayaw natin yung moral excellence, ayaw natin yung diligence in faith. So diligence in faith muna, moral excellence, bago knowledge. Amen. So, hindi lang ito. Sabi niya dito sa verse 5, a wise man is strong. A wise man is strong. A wise man and woman to ibig sabihin kasi ng man sa Bible, human being. A wise human being is strong. And a person of knowledge increases in power. We're not just talking about physical health, but also power in influence. Nasubukan niyo na ho ba yun? Na kung saan sa grupo ninyo, halimbawa sa mga estudyante nyo, hindi ko alam ba't palagi nila akong ginagawang leader. Hindi ko alam bakit akong ginagawang leader. It's because it's coming out of you. Yung power na sinasabi ng Panginoon. Yung kahit saan ka pumunta, lagi kang ginagawang leader. Ito. Yung leader natin. Kasi meron siyang vibes na leader. Yung vibes na leader na yan, hindi basta-basta yan. Nanggagaling yan sa Panginoon. Amen. Yan. So after ng moral excellence, knowledge, after ng knowledge, self-control, dito mo na ano yung sarili mong may self-control ka. Hindi kayong basta-basta bumibigay sa emosyon mo. Okay? So kapag ikaw ay yung parang nakalbit ka lang dahil bad trip ka, anong gusto mo? Tapos may kasama pang malutong na mura. Mura ka! Diba? Kasi walang self-control. So alam nyo na ngayon, ang taong laging nakataas ang boses,
Self-control. Kulang ng diligence in faith, moral excellence, knowledge. What's next? Self-control. Kasi pag wala kang knowledge, wala ka talaga self-control. Okay, ano susunod sa self-control? After self-control is perseverance. Pagiging masigasig. Okay. Yung masigasig sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, matyaga ka, matibay yung loob mo, hindi ka agad na wawalan ng pag-asa. Pansinin niyo yung mga kabataan ngayon, ang bilis mawalan ng pag-asa. Katulad nung kasalukuyan nagpakamatay dito lang sa AU. Nang dahil sa mahina ang loob. Hindi ko sinisisi yung nagpakamatay. Ano ho? Ang mahirap kasi dito, kapag wala ka talagang relasyon sa Panginoon, ito yung pwede mangyari sa iyo. Kasi ito ikaw, kapag may relasyon ka sa Panginoong Jesus, alam mo kapag nagpakamatay ka, diretso ka sa impyerno, magpapakamatay ka pa ba? Hindi. Just to let you know, kapag nagpakamatay ka, diretso ka doon. Okay? Hindi mo tatapusin yung problema mo para mong tinapos para mong sinimulan yung habang buhay mong problema sa impyerno. Masakit man pakinggan sa mga kamag-anak na nagpakamatay, pero ito yung katotohanan. Kaya ang bawat isa sa atin, yung buhay mo, hindi yan sa'yo. Sa Diyos yan. Amen po ba? Huwag mong kukunin. Amen. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta mamamatay. Kaya hindi dapat tayo natatakot. Ginigera tayo ng tiyan. Huwag tayo matakot. Hindi pa natin oras eh. Hindi mo pa oras, hindi ka pa uuwi. Amen po ba? Yan. So having self-control, pagkatapos ng self-control is perseverance. Ibig sabihin, magiging masigasig ka ngayon sa buhay, hindi ka mabilis mahinaan ng loob, at magiging matyaga ka sa mga bagay-bagay, mapagpasensya ka ngayon sa mga sitwasyon. Kapag napapansin mong hindi ka na mapagpasensya sa sitwasyon, saan tayo babalik? Diligence in faith. Amen. Simulan mo sa prayer. Simulan mo sa reading of the Word. Simulan mo sa ministry. Magpakasigasig ka sa pagkilala sa Panginoon. Mag-fasting and prayer ka. At mapapansin mo na lang, ayos yung moral mo, bigla ka na lang tatalino, hindi mo alam ba't nabibless ka sa lahat ng bagay. Hindi ba maganda yon? Di ba? Pero hindi agad-agad yun na gano'n. Boom! The magic na mapapasayo ka agad. You need to be diligent in your faith in the Lord. So after perseverance, the effect will be godliness. Ito yung napag-usapan natin nung una kanina. Godliness. And after godliness, brotherly kindness. Ibig sabihin, lahat ng mga tao ay mabait ka. Hindi kayong, hindi ko trip tong tao to, ayoko tong kausap. Andito na naman tong malditang to. Ayoko, nasira na naman yung araw ko. Hindi ka ganun ngayon. Lahat ng tao ngayon ay kaya mo nang ibigin. Pastor, paano yun? Saan tayo babalik? Diligence in faith. Amen. Kaya kapag napapansin mo na babad trip ka sa mga tao, go back to the Word. Ibig sabihin, pag wala kang brotherly kindness sa ibang tao, you know what? Sabi nga ni Lord, love your neighbor like you love yourself. Kahit naiirita ka sa tao, mahalin mo sila. Hindi yung, sige na, mamahalin ko na nga. Hindi yun. Yun yung pilit yun eh. Hindi ina-acknowledge ni Lord yun. Kaya sabihin mo sa Panginoon, Lord, turuan mo ako paano mahalin itong taong to, Lord. May kasama pang okay lang, binabago ka ni Lord eh. Lahat tayo dumadaan sa ganon. Amen. Kaya saan tayo babalik? Faith, diligence in faith. Okay, basahin nyo ulit sa 2 Peter sabihin na natin sa chapter 1, 3 hanggang 11. I-meditate nyo yan para hindi nyo makalimutan. Buong linggo i-meditate natin ito para matanggap na natin. Para pag nakita mo na yung best friend mo,
Ang daming tumatawa sa inyo, mukhang madami kayong best friend. Eh. Hindi, pastor, talagang nakaka-bad trip yung taong to. Eh. Feeling close pa, akala mo close ako, tapos sinisiraan ako sa pag nakatalikod ako. Gusto kong tinisin, pastor. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, love them. Do good unto them. Subukan niyo lang, one time. Ito, alam ko, kasi yung mga mukha natin, mukhang meron talaga kayo. Practicein lang natin. Bilhan niyo sila ng pagkain. Bilhan niyo lang sila, uy, may sobra akong ulam, gusto mo ba? Tapos sasabihin nila pa sa inyo, baka may lason yan, ha? Sabi, hindi, wala to. Nilawayan ko lang para umamo ka. Hindi, joke lang yan. Okay. Bigyan nyo ng pagkain. Regaluhan ninyo. And unti-unti makikita nyo, ay, nagpapatawad na pala ako. Amen po ba? Okay, yan. Yan yung ripple effect ng tinatawag nating brotherly love. After brotherly love, doon mo maintindihan yung true love ng Panginoong Jesus. Because you could never understand true love unless you begin in what we call diligence in faith. Kaya po ngayong alam mo na yung katotohanan, ano yung gagawin natin? I-practice po natin. If you really want to be blessed, then start today. Amen. Let's all stand in the presence of the Lord. Because God is good, and I believe He's going to empower each one of us with this what we call in the Bible, divine power. Okay, all eyes closed, pikit tayo, and put your hands sa inyong dibdib. Sabihin nyo sa Panginoon, Lord, let the divine power just manifest inside me, O God. Let this divine power that you have said in your word that will bless me in everything pertaining to life and godliness, Lord, just come dwell in me right now, O Lord God. All I wanted, O Lord, is just to serve you and to walk righteously, O God. Wala akong ibang gusto, Panginoon. Pero, Panginoon, nahihirapan ako sa sitwasyon ko, Ama. Ikaw po ang tumulong sa akin. At naman, Panginoon, sa mga darating na araw, Lord, makikita po namin ang inyong kasaganahan, ang inyong pangako, Panginoon, na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Lord, bless me. Come on, you ask the Lord, Lord, bless me, O God. Bless me with this divine power, Lord God. Let me pray for you. Father, let your people be heard, O God. Let the sincerity of their hearts be heard, O Lord God. And we pray, Lord God, I pray that they will be blessed, Lord, accordingly. Bless their going in and their coming out. And let everything, O Lord God, that they touch, O Lord God, be blessed. Sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, sa asawa at mga anak, mga nanay, mga tatay, Panginoon, mga kaibigan, Lord, Ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Today, O God, we just want to thank you, Lord, for blessing us. We give you back all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.